Ngayon ako, ang issue ko kasi dito sa mga kilala naman natin si Riza Tanas. Hindi porket ako hindi porket nagpapakalat ng kasinungalingan yung mga iilang vloggers na kinasuhan niya against me ay kakampi ako kay Virus. Of course not. Hindi naman ako katulad ng mga alpots o ng mga alpotera. Ito ay pagpapatahimik sa mga vloggers. Pero kung deserve ng mga vloggers na nagpakalat ng kasinungalingan against her, sagutin na lang nila ang kasong ito. Anyway, ito talaga ang gawain ng Bangag NPA, makakaliwang grupo sa aming mga vloggers. Alright? Ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin ngayon ng mga vloggers na kinasuhan? Mag-solicit. Mag-solicit na naman ang mga jutang Genemes. Mangingi na naman sa inyo ng pangbayad sa kaso. Alam mo, wala naman sanang problema dahil hindi naman tayo lahat ay pare-pareho ng sitwasyon sa buhay financially, 'di ba? So, ngayon, ang ano lang natin dito, ayan, yes, palangga. Teka lang, meron akong gugurgurin dito, isa lang. Okay, yan, ginurgur ko. Mamaya ulit natin gugurgurin yung iba. 'Di ba? Ayo, ano ang opinion nyo dito? Ba't hindi siya, okay. Okay. Ba't hindi nagugurgur 'to? Teka lang, 10 buhay mo, okay, gurgur ka ulit. Mainstream media news nila sa TV, ano sabi ni Palangga? Okay lang yan, madam. Hayaan mo nang makasuhan yung mga vloggers. Kapag nakulong sila, wala ka nang makakaaway. Sabi ni Floren. No, hindi naman ako takot. Okay? Na may, alam nyo, you know what? Hindi naman ako nakakapektuhan sa mga kasinungalingan nila kasi alam ko na matalino naman kayo, na alam nyo kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino yung gumagawa lang ng pera sa mga foundation. Pero kasi ang laban ko kasi, it's not laban dito sa mga ito. Alright? Sabi ni Bon Mandia, GoFundMe is the key. Ayun na nga. Okay? Sana hindi sila mag-fundraising kasi kumita na sila sa libro, kumita na sila sa kanilang mga donation. Sana hindi nila ihingi yung pang-abogado nila kay Cathy Binag at sa inyo. Kasi laban namin to eh. 'Di ba? Sabi ko nga, lahat naman tayo ay iba-iba ang financial status natin, financial capacity natin, di ba? Sabi ni Marivic Tanjama, alam po namin kung sino ang totoo. God bless you, Marica from Europe. With love, sabi ni Victor. Thank you, Palangga. So ngayon, balik tayo kay Ontiveros. So talagang gusto niyang tuluyan itong mga vloggers na nag-share daw. I cannot comment on behalf sa mga vloggers kasi hindi ko naman sila pinapanood at hindi ko alam kung ano ang sinabi nila laban kay Virus. Pero kasi ako nag-comment din ako dito, I think the other day, no? Okay, the other day nag-comment ako dito sa alias Rene na ito, na ang sinasabi ko na naniniwala ako dito sa sinasabi ni alias Rene, pero para magkalinawan ay imbestigahan dapat at imbestigahan si Virus mismo sa Senado, right? Napag-usapan natin the other day ba yun? O yesterday lang yun. Ngayon, pwede bang kasuhan ng cyber libel yung mga nag-share? Yun yung tanong. Mga vloggers na nag-share, pwede bang kasuhan na lang ni Ontiveros ng ganun-ganun na lang dahil nag-share isang whistleblower? Pwede bang ganun? Ang question dito, dahil sanay na sanay ako dito sa kasong ito, dahil 4 ang kaso ko sa Amerika, 1 case dismissed, 3 I'm still fighting for those 3 cases. May malicious intent ba yung mga vloggers na nag-share nito? Alam ba nila? Kasi ang magiging ano dito, ang magiging, ayan, tuturuan ko na itong mga ano na to, itong mga vloggers na ito na na inggit sa alindog ko. Alright? Tuturuan ko na kayo. Meron bang malicious intent? Nung bang shinare nila itong video ni alias Rene, ay alam ba nila, meron ba silang personal knowledge na alam nilang nagsisinungaling ito si alias Rene, pero isinare pa rin nila? Yun yung magiging defense diyan sa cyber libel. May malisyosong intention ka ba na kaya mo shinare dahil galit ka kay Ontiveros, gigil ka sa kanya, at kahit alam mong sinungaling yung si Rene, kunwari lang, alam mong gawa-gawa lang yung kwento, senior mo pa rin.
yun pwede kang may pananagutan. Kung alam mo, may personal knowledge ka na alam mo nagsisinungaling. Pero I believe, di ba? Like ako, kaya senior ninyo, yung iba mga nag-share na mga vloggers, itong video na ito, dahil ito for public interest, for public concern, na ang isang senadora na si Virus, ayon sa whistleblower, ay nagbayad ng milyon, nagbili ng laptop. Ayan, isa yan, binili ng laptop itong si alias Rene, nagbigay ng pera, pinatira sa kondo. Kung ito lahat ay kasinungalingan, okay, yung mga binanggit ni alias Rene at may personal knowledge at alam na alam ng mga vloggers o nag-share na ito ay kasinungalingan, then pwede silang managot. Pwede silang makasuhan din o pwede silang actually kahit wala kang ginagawang kasalanan, pwede kang makasuhan sa Pilipinas, lalo na ng mga rebelding makakaliwang komunista, 'di ba? Katulad ni Senator Ontiveros na dilawan at katulad ng mga bangag, katulad ng ginagawa sa akin. Okay? Ang pagkakaiba lang namin sa mga vloggers na ito, ako, hindi ko pinagkikitaan sa donation at sa mga palibro-libro ang Pangulong Duterte at hindi ako double agent. Pero ipagtatanggol ko ang tama. Not because dahil sila ay Team Alpotera or whatever, ano man ang mga team nila, Bigatla, double agent. Dito ako tututok sa panggigipit. Ngayon, kung double agent ang iba sa inyo, sabihin nyo kay Lisa Tanas, baka naman. Diba? Baka naman. So ngayon, kung may malicious intent ang mga nag-share, talagang pwede silang makasuhan ng cyber libel kasi may malis o malisyoso yung kanilang pag-share. The intent is there to destroy the credibility or to destroy Ontiveros. May i-destroy ka pa ba kay Ontiveros? By the way, may i-destroy ka pa ba? Ngayon, I don't know kung ang tawag dito, kung itong si alias Rene ba nagkaso, kasi pwede niyang kasuhan si Virus ng bribery, di ba? Kung binribe siya, kung totoo lahat ng mga sinasabi niya, after, kung meron siya mga pruweba tungkol doon sa pera, mga transaksyon na sinasabi, pwede niya talagang kasuhan ng bribery. At pwede rin makasuhan si Risa Tanas sa, pag-aabuso sa kapangyarihan sa Committee on Ethics, di ba? Yung Ethics Committee, marami siya pwede ikaso sa kanya kung ito ay mapapatunayan ni alias Rene. At kung ito ay mapapatunayan ni alias Rene na siya ay talagang may mga ebidensya, hindi po mag-progress itong kaso ni Ontiveros dito sa mga vloggers na to. Ang problema lang natin, Cotton Fin and Lee Chen, baka gamitin ito, alright? Kinasuhan na ni Jing para si Ontiveros Palangga. Ay, parang nabasa ko. Yeah, Jing, that's good. Okay? Ngayon, ang problema lang natin dito dahil yung mga vloggers, yung ilan sa mga vloggers doon, at yung iba kasi hindi pa na lahat nabanggit, ay sanay na sanay silang kaching-kaching. Kaching-kaching. Humingi ng donation. Baka kasi gamitin nila ito, kawawa naman kami, kinasuhan kami ni Ontiveros, mag-GoFundMe tayo, mag-donation drive tayo, chuchu. Yun lang yung problema. Kayo na naman ng OFW ang magbabayad ng kanilang lawyer's fee. Di ba? Wala namang problema. Sa totoo lang, walang problema kung magmamanikluhod ang isang tao, manikluhod ba tama doon, o manghingi ng tulong dahil siya ay ginigipit. Ako, hingi ako ng tulong sa inyo kung kailangan ko ng tulong. Pero hindi ko gagamitin yung mga ginagawa sa akin na kaya ko naman, but I will make money. Alam nyo, di ba, alam nyo yan, love nyo ako. Pag sinabi ko lang kailangan ko ng lawyer's fee, noon pa lang, nung kinasuhan ako nila noong 2022, di ba, ni Taerna at ni Lisa Tanas. Doon pa lang magbibigay ka, I can make money. Di ba? Magpaawa lang ako sa inyo, ay kaluoy man si Inday Marley ka Palangga. Baka naman, di ba?
But I chose not to ask money from you guys. Hanggat kaya ko, kinakaya ko. Dahil ayoko kayong gamitin sa I mean, I know kasama ko kayo sa laban. Pero alam ko din ang hirap ng buhay ninyo. Pero kung last resort ko na ay manghingi sa inyo, aba, kakapalan ko na yung mukha ko. Pero kasi ako yung tao na kahit na tubig lang ang inumin ko in 24 hours, hindi ako maglulod para manghingi ng pagkain o manglilimos. But anyway, going back tayo dito sa ano na to, kay virus na ito. May malicious intent ba itong si alias Rene? Ito ba ay gawa-gawa niya? Kasama sa mga nag-share itong mga ano na ito, itong mga vloggers na ito. Alam ba ng mga nag-share, Palangga, na ito, sabi ko nga kanina, alam ba ng mga nag-share na ito ay kasinungalingan? Kung walang idea ang mga nag-share, vloggers, kung sino-sino pa man, na ito ay kasinungalingan, definitely wala silang pananagutan sa batas. Bakit? Alam ba nila na sinungaling yon? Hindi nila alam yun eh. Kung may reason, itong mga nag-share na ito, di ba? Kung may reason siya to believe na itong video na ito, na isinyer niya, di ba, ay malisyoso, defamatory, ano pa, hindi totoo, pero ipinakalat pa rin niya, dyan siya mananagot. Yung mga vloggers na yan. Kaso kung wala siyang reason na paniwala na kumbaga na ito ay kasinungalingan at alam niya ito ay nagsasabi ng totoo, walang pananagutan. Kaya ako, malakas ang panikaramdam ko na itong ano ni Risa Tanas ay ano na to, intimidation. At pwede itong mabasura. Yun nga lang, syempre, sasagot itong mga vloggers na ito. At sana sumagot lang sila, huwag silang mangikil ng pera sa inyo. Yun lang naman ang hinihiling natin, di ba? Huwag lang sila mangikil at gagamitin ng kaso-kaso ni Risa para naman kayo ay pagkakwartahan. Yun lang ang sa atin mga palangga. Okay? Ngayon, hindi natin alam kung yung video ba yun. Ay well, ang video naman is raw, di ba? Raw naman yun, di ba? Malinaw naman na yung video ay ginawa nitong alias Rene na ito at sinasabi niya na yun ay personal na experience niya kay virus. At hindi ito paninira kay virus, kundi ito ay kanyang personal experience na siya ay pinilit ni virus o ni Riza Tanas para magtestigo laban kay Pastor Kibuloy, kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Diba? Ulit-ulitin natin, kung senior mo dahil gusto mo malaman ng taong bayan, dahil ito ay public concern o public interest at hindi personal attack dito kay virus, mga kababayan, pupunta sa kangkungan ang kasong ito. Laban doon sa mga vloggers. Pero kung naniniwala ka kay alias Rene, dahil gusto mo i-share para mas maraming makaalam na Pilipino, para ilantad yung mga katiwalian, mga bribery na ginawa ni virus based on that statement ni alias Rene, di ba? Then you are protected sa tinatawag na freedom of speech. Kasi laging ganon ang yung defense. May malicious ka ba? Katulad sa mga kaso ko. Di ba? Na sinasagot ko, ano ba malisyoso ba ito? Nung sinabi ko ba ito, ginawa ko ba tong kwentong ito? So definitely not. Kasi yung mga sinasabi ko doon na kinasuhan ako, yun ay mga galing sa mga Senate hearings, nagkokomento tayo, nagre-react tayo, and public concern. Di ba? May tissue. Ngayon, mahangin, ano daw? Okay. So yun mga palangga. So I hope itong ano na ito, itong kasong ito ay mapunta sa kangkungan. Pero this is very Lisa Tanas. This is very Riza Tanas. This is very Dilawan. This is very NPA. But again, ang problema, yung kalaban ngayon ni Riza Tanas ay very double agent din. So sila ang naglalaban. Hindi ko rin alam kung kasali ba ako dito kasi hindi naman nabanggit yung pangalan ko, right? Begawart, Madam Maharlika, regardless if malice was embedded sa pagbabatikos sa isang government as long as yung nagbabatikos ay citizen cadre
ni Ontiveros, ano daw, in relation, okay? In relation to her government duties and action. Ayun na nga, di ba? Ang problema dito sa mga jutang genimis na to, mga balat sibuyas. Katulad ni Bangag, katulad ni Lisa Tanas, lahat ng nagbabatikos gustong itumba. Eh, di ba expose ko yan? Lahat ng nagbabatikos sa kanila ay kanilang kakasuhan, gugurgurin. Papadala ng assassins like me, di ba? Pinadala na ako ng assassins ng jutang genimis na gobyerno ni Bangag Jr. So, ano gagawin ngayon ng mga kinasuhan? Eh di sumagot na lang. Hindi porket kinasuhan sila ay guilty na sila, ha? Tandaan nyo yan. Laging ganun ang mga taktika ng makakaliwang grupo ng Marcos administration. Remember, nung pinakalat nila, Maharlika, magbabayad ng $2 million, talo na siya. 99.9% talo na siya sa kaso. Remember that? Trial by publicity ang ginawa nila. Remember that yung mga kadyutahan nilang inano sa akin? Binato. Pero nilalabanan ko sila. Okay? Ako, mga palangga, hanggat maaari, ayaw ko kayong istorbohin sa mga buhay ninyo. Kasi hindi nyo naman ako inutusan para makipaglaban. Ginawa ko ang laban na ito, 'di ba? Since 2015, ulitin natin, simula sa Tanimbala at Balikbayan Box, dahil yun yung nararamdaman ko. So kung ako man ay ginigipit, thank you sa suporta ninyo, pero lalaban tayo ng head-on sa mga jutang genimis na ito. Hanggang sa huling patak ng alindog ko o ng dugo ko, hindi natin uurungan itong mga hinayupak na to na nagpapahirap sa inyong lahat. Ngayon, ang question dito, mga palangga, si Risa Tanas ba ay magwawagi? I don't think so. Hindi to magwawagi, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Now, ano ang ginagawa ngayon? Okay, tapusin ko lang to. Closure lang natin itong kay Risa Tanas. Ang summary ko dyan, okay, ito ay pang-i-intimidate sa mga vloggers, pang-i-intimidate dito sa mga commenters na wag nyo nang i-share itong video na to para hindi na malaman ng taong bayan na si Risa Tanas, based doon sa whistleblower na si alias Rene, ay isang what? Ay nag-bribe according sa kay alias Rene. Siya ay inabuso ang kapangyarihan, 'di ba? Well, by doing this, isang immoral, isang kriminal na gawain, makasalanan, ganyan-ganyan. So gusto niyang ampatin 'yon. 'Yun ang purpose niya. Pero magkakabanggaan tayo kapag may kaso na. Desperado na nga, sabi ni It Matters. The problem, yung mga kinasuhan niya, wala rin sa hulog. 'Di ba? Ginagamit ang Pangulong Duterte para pagkakitaan. That's the problem. Okay lang sana pagtanggol natin sila. Kung talaga sila ay para sa Pilipino, para sa inyo, para talaga sa pakikipaglaban sa mga bangag. Kanya lamang, mga kababayan, they're not fighting for the people. They are fighting for the donations. They are fighting sa mga profit and everything. Yun lang yun. Magkakaiba kasi ang level. Marami, sabi ko nga, ang common denominator namin, we support the Duterte, pero sila may catch. Ako, sinusuportahan ko ang mga Duterte dahil sa mga ginawa ni PRRD, pero walang catch na gagawa kong pelikula. Magdidirect ako, kunin ko talang buhay ni PRRD, baka mapagkitaan ko ng milyon-milyon. Maggagawa ako ng donation drive kahit wala akong SEC, wala akong what do you call it? BIR, 'di ba? Wala akong PNPC. So gagawin ko yung mga illegal kasi suportado ko naman ng PRRD. So, wala akong ganong angle. Yun na yung pagkakaiba namin. Ang common denominator namin, we support the same thing, the Dutertes, pero ang catch, ano ang intensyon? My intention is, madurog natin ang mga bangag, di ba? Mapalayas ang hinayupak ng Marcos Jr. na yan, at mapauwi ang Pangulong Duterte na kinidnap. Pero, yung mga kinasuhan, love pa rin nila si Bangag.
Kasi wala naman akong experience na inapi kami ni Bangag Jr. So we cannot speak ill against the Marcoses. Really, Charlie? Kailangan pa bang sampal-sampalin sila ni Lisa Tanas at ni Bangag bago sila magpagtanggol ang taong bayan laban sa mga bangag? Kinidnap na nga ang Pangulong Duterte, yung mahal na mahal nilang Pangulong Duterte, pero love pa rin nila si Bangag. So you have to weigh that things. Now, going back tayo kay Inday Sara. Recently, di ba, tinatarget nila ang Inday Sara dahil sa mga biyahe ni Inday Sara. Particularly dito yung nung pumunta si Inday sa Australia. Ano ang sinasabi ni Taratara? Ni Clarissa Taratara. Okay, na dapat daw magpaliwanag si Inday Sara sa mga nagastos niya o kung ano yung mga napala ng taong bayan, mga kababayan, sa kanyang pag-travel sa Australia. Kung di ba naman julul ang Malacanang, ang mga bangag, ang mga addictus, sinabi na ni VP na ang kanyang travel ay what? Personal niyang gastos. Ito ay private dahil gusto niyang makapiling ang mga what? Ang mga OFW. Ito ay personal niyang plan or initiative. At ito ay hindi ito official. Kumbaga hindi siya under the office of the Vice President. Excuse me. Kundi ito ay personal niyang gastos mula sa hotel, pamasahe, and everything. Excuse me. At hindi ito ay galing sa opisina ng Vice President. At hindi ito nga official travel. Di ba? Dahil sinabi nga ni Inday, ay salamuha o makikipagkumustahan siya sa mga Pilipino sa Australia. Ngayon, ang ginagawa ng Bangag Administration, kailangan daw ay what? Magpaliwanag si Inday Sara, di ba? Mga ganito-ganyan. Kasi nililis nila, tinitwist nila yung ginagawang kadyutahan ng Office of the President, of the Bangag President sa kanyang mga travel. Hindi nga ito official travel, mga kababayan. Gusto niyang makasama dahil inimbita siya doon. Pareho kaming inimbita, di ba? Pareho kaming imbitado doon sa Melbourne na yon. So meaning, kung hindi ito official travel under the Office of the Vice President, ang ginastos ni Inday Sara, which napailiwanag niya na, ay kanyang personal na pera. Hindi ito pinondohan ng gobyerno. Maliwanag yan sa sikat ng araw. Ulitin natin, pagkain, pamasahe at iba pa, di ba? Ito ay galing sa bulsa. Ngayon, kinu-question nila, bakit daw ginagamit ni Inday Sara yung Office of the Vice President Facebook page para dito sa sa event na to, kung hindi daw ito ay ginastusan ng Office of the Vice President. Sabi nitong Taratara at sabi ni Lisa Tanas, when I say sabi ni Lisa Tanas, dahil ang nagkukumpas dyan kay Taratara ay ang Office of Lisa Tanas and the Bangag. Bakit ginagamit itong Office of the Vice President Facebook na ito? Siyempre, mga kababayan, Vice President si Inday, that's for transparency, para ipakita sa taong bayan yung kanyang public engagement. Right? So yan ang katotohanan yan. So kaya ginamit ni VP ang Office of the Vice President Facebook account, pinapakita na sa inyong lahat na siya ay transparent, na ginagawa niyang nakipagsalamuha siya, nakipag-meet and greet, nagsalita siya, nagdiskurso siya sa mga Filipino sa Australia o Australian Filipino citizens. Yun po ang ganyang klaseng pagiging transparent ng isang Vice President, meaning, mga kababayan, open siya for public scrutiny at ito ay hindi lamang pansarili niyang interes. Kasi kung gusto lang ni Inday mag-jamming-jamming doon, okay? Mag-party-party, which yun yung ginawa ko after the event. Well, hindi naman ako public official. Pero kung babalikan mo si Bangag, pag nag-travel si Bangag, anong ginawa niya nung unang travel niya? Nung September, nung pumunta sa New York. Di ba nagjombagan sila ni Lisa Tanas? Sa eroplano pa lang, nung nalaman ni Lisa Tanas na in-appoint ni Bangag si Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff. Remember that?
Ngayon, pag nagta-travel si Bangag, nung nagpatago, papunta Singapore, right? Yung Formula 1. Ano ba, mamaya pag-usapan natin kung ikumpara natin yung expenses ng Office of the President, yung mga entourage nila and everything. Di ba, yung mga entourage nila, may mga namatay, may namatay pa. Di ba? Entourage ng First Lady Lisa Tanas. May namatay dito sa Beverly Hills. Actually, abangan ninyo kasi may dumating na panibagong update sa akin sa coroner's office. Okay? Wala pa kasi sa akin yung letter, pero maybe tomorrow, okay? Nasa office lang 'yon at mai-share natin kung ano yung bagong update dito sa coroner's office dun sa namatay na isa sa entourage ni Lisa Tanas. Going back tayo sa issue nitong pagta-travel-travel na ito. Kapag nag-travel si Bangag, loaded sila ng pulburon. Si Inday ba loaded ng pulburon? Nung nag-travel si Bangag, na sinasabi niya, di ba, nung 2022, 2023, in the past na nag-travel siya, para daw siya ay makakuha ng mga investors. Di ba? Nakakuha ba tayo ng mga investors? Umunlad ba ang Pilipinas sa ginawang pagbiyahe-biyahe ni Bangag? Ngayon, ang private engagement ni Inday Sara dito sa mga Pilipino sa abroad ay ginagawa nilang issue kahit na ni isang sentimo walang ginastos ang Office of the Vice President o ang kaban ng bayan. Ngayon, ano pa ang pwede nilang ibato? Okay? Pinaliwanag na ni Inday. Ito ay what? Pakikipag-ugnayan, pakikiisa at hindi ito bakasyon grande. Kasi ilang days lang siya doon. I think sabay kami, hindi ko lang alam, same date yata kami bumalik sa aming mga kanya-kanyang bansa. I don't think kung nakapasyal pa siya. Ako nga hanggang downtown lang ako. So masyadong bitin sa akin ang Australian travel ko. Sobrang bitin. 4 days lang. Actually, technically 3 days lang talaga. Diba? Dumating kami ng Saturday. Then the next day, Saturday, gabi na, pagod na kami. The next day, event na. Hindi pa ako nakatulog. Diba? 3 a.m. na yon. Gising pa ang beauty ko. Tapos doon event na yon. So napagod, ganyan-ganyan. Medyo nag-cocktail kami. Party-party. Hindi pala party. Nag-bar-bar lang. Tapos the next day, isang araw, dahil, dahil nag-enjoy kami nung gabi, isang araw, hindi na rin kami nakapasyal ng hanggang downtown lang. Tapos kinabukasan, uwi na kami. So, bitin talaga. So, babalik ako dyan sa Melbourne. Now, balik tayo dito kay Inday Sara. Namasyal ba si Inday Sara? Pero actually, pwede siyang mamasyal. Kasi niya yun personal travel niya yun Hindi naman yun official function. Pero pilit na ginigiit nitong mga bangag na administrasyon na ito para pagpaliwanagin daw si Inday Sara sa kanyang travel. Bakit si Marcos Jr. hindi magpaliwanag? Kung ilang pulburon ang mga tinitira niya kapag nagta-travel siya. Ilang alak ang nilalaklak nila ni Lisa Tanas, 10 ng mga kampo nila. Diba? At bilang Vice President at anak ng dating Pangulong Duterte, ipinapakita lamang ni Inday Sara yung kanyang maaring obligasyon sa mga taong bayan. I think it's obligation, right? Para ipakita niya ang kanyang suporta sa mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang tatay. 'Di ba? Kaya nga itong mga Philcom na ito or Filipino community sa iba't ibang bahagi ng mundo ay talaga namang hindi umayaw ba 'yon? Hindi, talagang yung pagmamahal sa kanya, mga invitations ni Inday Sara. I think meron siyang invitations sa Korea, right? Saan pa ba siya? Marami siyang invitation. South Korea, sa Qatar ba? Anyway, di ba? Ngayon, mga kababayan, wala na silang maibato dahil gusto nga nilang durugin si Inday. Di ba? Gusto nga nilang i-impeach. Na supposedly, basura na yung impeachment na yan dahil 20th Congress na. Pero ginigiit pa rin. Sino nagigiit dyan? Si Lisa Tanas at si Bangag. Sinabi ko na yun sa expose ko dahil gusto nilang manatili sa pwesto hanggang forever. Diba? In-expose natin yan na gusto nila magpresidente si Tambaluslos sa 2028. Wala namang kaamor-amor ang tao kay Tambaluslos.
Paano man mananalo yan? So the ultimate goal nila ay gurgurin si Inday Sara sa pamamagitan ng paninira nila at dyan sa impeachment na yan ng mga kasinungalingan na mga pagbabato sa kay Inday Sara, mga palangga. Anong gagawin natin ngayon? Puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi laban kay Inday Sara sa mga travel na yan. Ngayon, sabi ko nga, hindi ito official function, pero si Bangag ang kanyang mga travel kasama ang mga pokpokita, kasama ang mga bigatla, alpotera, lahat, tsuktsak-tsenes. Pag umuwi sila sa Pilipinas, may dala silang mga crates, may dala silang mga malalaking boxes na mga pinamili or I don't know kung anong mga dala, hindi natin alam. Dahil syempre, pwede silang magdala ng pangsinghot or anything kasi nga bilang isang presidente, si Bangag ay may immunity. So, he can carry kahit singhot niya, supply niya, o kung ano pa man. Pero si Inday Sara na personal ang kanyang ginastos dito sa Australia na ito at sa mga travel niya, pag binisita ang tatay niya, ay talagang gustong gibain ng mga Bangag pero hindi naman sila magwawagi.